Okay, so next blood product po would be your H plasma. Class, yung mga H plasma po, ito po yung plasma na pinatagal mo sa room temperature. So therefore, kung pinatagal mo siya sa room temperature, magpuputukan po yung mga labile factor na si factor 5 and factor 8. Okay? Lahat ng clotting factors present sa H plasma except sa mga labile factor na pumutok sa room temperature. Okay? Okay. Now, pwede ka rin pong gumamit ng fresh serum to correct the PT and PTT of your patient specimen. Okay. Class, yung mga serum mo, ito yung mga plasma na nag-produce ng clot. Tingin muna po. Okay? Yung fresh serum mo, may laman po siyang 10, 9, 7, 2, 11, 12, HMWK, and PK. However, absent na po si 1, 5, 8, and 13. Or yung tinatawag natin na fibrinogen group. Ang nangyayari po kasi is that, tingin muna ha, this is your plasma specimen, and kapag nag-clot po yan, nagkakaroon ka po ng serum. And yung serum mo, usually, may na-form po yan na clot. Okay? Class, ang problema, yung laman ng clot na to would be your factor 1, 5, 8, and 13. Nagamit po siya upon coagulation. So, ang gagawin mo dito is that, isa-separate mo yung clot sa mismong serum mo para magkaroon ka ng specimen mo na fresh serum. Okay? Ang laman na lang po ng fresh serum is sila 10, 9, 7, 2, 11, 12, HMWK, and PK. Absent na si 1, 5, 8, and 13 kasi nagamit na siya sa coagulation. Okay? Okay. Next specimen na pwede mong gamitin would be your adsorbed plasma. Okay. Ano po yung adsorbed plasma? Ito po yung mga plasma na nilagyan mo ng barium sulfate. And ang nangyayari po is that yung barium sulfate, pine-precipitate niya yung mga vitamin K dependent group mo. Sila 1972 or si 10, si 9, si 7, and si 2. Okay? Once precipitated po, tingin ha, ang gagawin ni barium sulfate is that dadalhin niya sa ilalim si 10972. Okay? Tapos class, ihiwalay mo ngayon yung barium sulfate precipitate sa mismong plasma mo. Para magkaroon ka po ng tinatawag na adsorbed plasma. Ano yung laman ng adsorbed plasma? 1, 5, 8, 13, 12, 11. HMWK, and PK. Okay? Ano yung absent sa kanya? Si 1972 or si 10972. Saan napunta si 1972? Pinrecipitate ni barium sulfate. Tinanggal niya from the plasma. Kaya po siya tinawag na adsorbed plasma. So, yan po yung mga blood product na ginagamit natin to correct for certain factor deficiency. Okay, so let's start with our example number 1. Okay, class, example number 1 po. Tingin na. Yung PT mo nagbigay sa'yo ng 5 minuto. 5 minutes. Yung PTT mo, binigyan ka rin ng 5 minuto. 5 minutes. Plus masyadong matagal po yan. Masyado kang matagal bumuo ng clot sa PT
and masyado kang matagal bumuo ng clot sa PTT. Ang problema po na pathway dito is the common pathway. Ang pinakauna mo pong gagawin in mixing studies is to identify kung ano yung pathway na problema. Common pathway. Ang sunod mong gagawin is that you identify yung mga clotting factors na associated within the common pathway. Ang gagawin mo is ilista mo lang sila. Sino-sino yung mga kabilang sa common pathway. So, you have your 10, 5, 2, and 1. Okay? Ibig sabihin, class, tingin mabuti ha, isa dito ang problema kung bakit ka nagdurugo or dinudugo. And isa dito yung problema kung bakit ka may factor deficiency. Isa kay 10, 5, 2, and 1. Ang susunod mong gagawin is that i-compare mo ngayon si 10, 5, 2, and 1 sa mga choices. Okay. Para makapag-include ka ng mga factor and makapag-exclude ka ng mga factor. Okay? Actually, class, meron na akong pwedeng i-exclude dito eh. And that's your factor 8. Bakit? Si factor 8, kabilang yan sa intrinsic pathway. Ang concern lang natin is the common pathway. So, X na natin si factor 8. So, we end up with 3 choices. Okay? Mas madali na nating masasagot yung tanong kung ano yung factor deficient. Okay? Tingin ha. May factor 2. May factor 2 sa choices. May factor 1. May factor 1 sa choices. May factor 5. May factor 5 sa choices. Okay? Okay. Ngayon, para mas tumaas yung conviction natin na talagang si factor 1, si factor 2, or si factor 5 yung deficient, tignan natin yung naging resulta ng mga blood product na nilagay sa patient specimen. Okay. Nag-add ka daw po ng adsorbed plasma sa patient specimen. However, kahit nag-add ka ng adsorbed plasma, hindi pa rin na-correct. So, anong next na gagawin mo? Ilista mo ngayon yung mga clotting factors na hindi present sa adsorbed plasma. Sino yon? Si 1972, si 10, si 9, si 7, and si 2. Ibig sabihin, class, isa dito yung tamang sagot. Kasi class, wala sila sa adsorbed plasma. Kaya, hindi na correct yung PT and PTT ni patient. Kasi kung nasa specimen, si 10972, maaring na-correct yung PT and PTT ni pasyente. However, hindi po siya na-correct. Okay? Tingin mabuti, class. Actually, sa senaryo natin na to, meron na akong sagot sa utak ko. Okay. I-compare natin sa choices. Factor 10, wala naman tayong factor 10. Class, factor 9, di ba si factor 9 sa intrinsic pathway? So, exclude na yan kasi ang hinahanap lang natin is mga factor na kabilang sa common pathway. Okay? Factor 7, di ba si factor 7 sa extrinsic pathway? So, excluded din siya. Ang natira na lang is factor 2. So, the correct answer for number 1 is factor 2. Wala kang factor 2, kaya nung naglagay ng adsorbed plasma sa patient specimen, hindi nag-normalize yung patient specimen, not corrected. Okay? And sa choices class, isa si factor 2 sa pagpipilian natin. Okay? So, the correct answer is factor 2. O sige class, para mas tumaas yung ebidensya natin na si factor 2. Okay? Tignan ulit natin yung ibang mga blood product na ginamit. Nag-add ng H plasma sa patient specimen o biglang na-correct. Ano ba yung mga factor na wala sa H plasma? Si factor 5 and si factor 8.
So, ibig sabihin, class, kahit wala kang factor 5 and factor 8, na correct yung patient specimen, kasi meron kang factor na laman ni H plasma na kailangan ni pasyente. And that's your factor 2. Okay? Okay. O, tignan natin yung pangatlong blood product na ginamit. Gumamit ng fresh serum sa patient specimen, nag-normalize na naman yung PT and PTT. Na-correct na naman, class. Ilista mo ngayon yung mga absent na factor. You have your factor 1, 5, 8, and 13. Kung makikita nyo, class, walang 1, 5, 8, and 13, pero na-correct yung patient specimen. Kasi sa fresh serum, may laman po na factor 2. Okay? Okay, so that's our example number 1. Okay. Class, example number 2 po, makinig prolong si PTT, pero normal si PT. Ang una pong gagawin natin is to identify kung ano yung abnormal na pathway. And ang abnormal na pathway would be your intrinsic pathway. Ang next natin na gagawin is to determine kung ano-ano yung factor na under kay intrinsic pathway, no? Isulat natin yung mga factor under your intrinsic pathway. You have your factor 12, you have your factor 11, you have your factor 9, you have your factor 8, and you also have your HMWK, and pwede rin si PK. Okay? Ang sunod natin na gagawin is i-compare natin yung mga factor under intrinsic pathway and yung mga factor na nasa choices para makapag-include and para makapag-exclude tayo. Okay? Class, i-include ba natin si factor 9? Yes. Bakit? Kasi nasa intrinsic pathway siya. Okay? I-include ba natin si factor 8? Yes. Bakit ulit? Kasi nasa intrinsic pathway siya. Si factor 1 kaya included? Hindi po. Kasi parte po siya ni intrinsic pathway. Okay? Si factor 12, included po ba? Yes. Kasi parte siya ni intrinsic pathway. Sorry class si factor 1 hindi siya included kasi parte po siya ni common pathway. Ang hinahanap natin na factor dito is yung mga under ni intrinsic pathway. Okay? Okay. So, tatlo na lang yung choices natin. Okay, class. Nag-add ka ng H plasma, hindi na correct, hindi nag-normalize yung PTT. So, ang una mong gagawin is that i-list down mo yung mga hindi present na factor sa H plasma. Walang factor 5 and walang factor 8. Okay? Ibig sabihin, class, kaya hindi na normalize or hindi na correct yung patient PTT kasi si H plasma walang laman na factor 5 and factor 8. Among your factor 5 and factor 8, si factor 8 lang naman yung kabilang sa intrinsic pathway. Si factor 5, kabilang po siya sa common pathway. So, the correct answer for number 2 is letter boy, si factor 8. Isa pa class para maniwala kayo. Nag-add ng fresh serum sa specimen. Hindi na naman na-correct. Ano ba yung absent na factor sa fresh serum? Si 1, si 5, si 8, and si 13. Okay? Obviously, hindi na natin i-include si 13, no? X na agad si factor 13. Si factor 1, di ba common pathway to? Excluded. Si factor 5, di ba common pathway to? Excluded. Sinong natira? Si factor 8. So,
So, the correct answer would be your factor 8. Okay? Kaya prolong si PTT kasi si pasyente may factor 8 deficiency. And si factor 8 under ni intrinsic pathway. Okay? Okay. Pangatlong example class. Okay prolong si PT, prolong si PTT. Sinong problema? Si common pathway. 'Di ba? Ang susunod mo pong gagawin is that ilista mo lahat ng factor under the common pathway. You have your factor 10, factor 5, factor 2, and factor 1. Tapos, i-compare mo sa choices. May factor 10 ba sa choices? Included. May factor 5 ba sa choices? Included. May factor 2 ba sa choices? Included. May factor 1? Included. Hindi pala tayo nakapag-exclude. Lahat present sa choices natin. Ibig sabihin, class, isa sa mga factor na to ang deficient kung bakit prolong si PT and PTT. Okay, no? Tingnan natin yung mga blood product na in-add sa patient specimen. Nag-add ng H plasma na correct. Ano ulit yung i-identify mo? Yung mga absent na factor. Wala si 5, wala si 8. Ibig sabihin lang, class, kahit wala pala si factor 5, kahit wala pala si factor 8, yung patient specimen na correct yung PT and PTT. Nag-normalize yung PT and PTT. So therefore, hindi mo pala kailangan ng factor 5 and factor 8. So therefore, pwede na pala nating i-exclude sa choices natin si factor 5. Okay? 3 na lang yung natitira. Okay? Okay. Nag-add ka ng adsorb plasma sa specimen, tapos na-correct na naman, class. Anong gagawin mo? I-list down mo lahat ng factor na hindi present sa adsorb plasma. You have your factor 10, you have your factor 9, you have your factor 7, and you also have your factor 2. So, ibig sabihin, class, tingin ha, hindi mo pala kailangan ng factor 10, factor 9, factor 7, and factor 2 para makorek yung PT and PTT ni patient specimen. So therefore, class, pwede na natin i-exclude si factor 10 and si factor 2. And of course, ang natira would be your factor 1. So the correct answer is your factor 1. Pero sagarin na natin, no? Nag-add daw ng serum sa patient specimen. Tapos, not corrected. To be specific, class, nag-add ng fresh serum sa patient specimen. Tapos, hindi na correct. Anong gagawin? Ilista lahat ng deficient factor. Ano yung mga factor na wala sa fresh serum? We have your factor 1, factor 5, factor 8, and factor 13. Among these choices, sino ba yung kabilang sa common pathway? Si 1 and 5. So, tanggalin na si 8, tanggalin na si 13. Si 5, class, kanina pa natin to na-exclude. Dito pa lang, tanggal na si 5. Okay? So, the correct answer is factor 1. Okay? So, that's how you do your mixing studies po. Ganun lang kadali, class. Una mong gagawin is you identify kung anong pathway yung problema. After mo ma-identify kung anong pathway yung problema, ilista mo lahat ng factor under that pathway. After mo ilista lahat ng factor under that pathway, i-compare mo sa choices. Kasi from that, pwede ka nang magtanggal ng mga choices and mag-include ng mga choices. After nun, tignan mo yung resulta sa bawat blood product na ina-add sa patient specimen. Okay? Para mas madali, ang tinitignan lang natin is kung ano yung hindi present
sa blood product na yon. Okay? Okay, so that's your mixing studies po. Ayan, no? So, ayan. This is 25 items sa lab practical exam, and this is 10 items sa midterm exam, no? And syempre, magkakaroon kayo ng quiz dito, no? For next week. Okay? Okay, so, ayan, no? Thank you, class, and pa-wait ako ng isang lecture. Okay? Okay.